Humiling sila na kung maaari ay maipasa sa LGU. Sino po yung humiling? Ang LGU po ng Kuya po. May pasa sa kanila. May pasa sa kanila dahil yung design nasa BSWM po. Tapos nakahingi daw po sila ng budget na worth 25 million. Abril 1, alas 3:05 po ng hapon. Nandito po tayo sa Barangay Quezon, Bayan ng Talugtog. At atin po makakapanayam ang National President po ng Small Water Irrigation System Association, si Kuya Joe Pangalilingan. Magandang hapon, Kuya Joe. Magandang hapon din po at sa mga reporter po natin at kawani po ng Radyo Gimba. Opo. Magandang hapon po. Kuya Joe, kailan po kayo naging National President po nitong Suiza? Na tama po ba under po ng Bureau of Soil and Water Management? Opo, tama po kayo, sir. Tayo po ay naging pangulo po ng Small Water Irrigation System Federation of the Philippines noong November po 2023. Aba, matagal-tagal na, almost 3 years, may get. Opo. Opo. At ano po bang pinaka-layunin po nitong inyong samahan? Ang Suiza po ay nabuo po yan dahil po ang karamihan po sa mga tao na nakakilala sa mga farmers o nasasakupan po ng pag tinawag po kasing IA, ang alam po ay sa NIA. Kasi yung IA, tinatawag po yan ng Irrigators Association. Opo. So gumawa po ang BSWM at saka yung grupo ng Suiza na ang meaning po sana na yan noon ay samahang walang iwanan sa agrikultura. Maganda. Opo. So binuo po yan noong 2010 at noon po ay Vice President po ako ng National. So nung binuo po yan, ang layunin po talaga niyan ay mapangalagaan po yung mga proyekto, mabantayan po yung mga proyekto na ibinibigay po ng Department of Agriculture at saka ng Bureau of Soil Water Management. Binuo po yung mga asosasyon na yan para sila po ang magmintina, mga laga, yung tinatawag po natin na pakikisa ng bawat miyembro para tumagal po yung mga project po ng ating pamahalaan. Particular po, lahat po ng mga water impounding project po ng ating pamahalaan? Sir, mayroon po kasing ginagawa na rin po sa ngayon ang mga NIA na impounding project. Pero pag under po ng Department of Agriculture at saka ng Bureau of Soil Water Management, yan po ang tinatawag natin na Suiza. At sa ngayon po, yung mga pinapatayo na rin po na mga solar irrigation na pundo po ng Department of Agriculture at saka BSWM ay automatic po na membro ng Suiza Philippines. Ayun. So, opo. At tama-tama po. At meron po kaming nais alamin hinggil dito sa mga small water impounding project po. Dito po sa bayan ng Kuya po at Talugtog. At pati ata Muñoz, no? Meron din pong project mismo ang Suiza. Opo, marami po yan. Sa katunayan, sa buong Pilipinas po yan. Mayroon po kaming membro na mahigit 120,000 po, more or less. Yung pong involvement po ng Suiza doon sa mga tinatayo pong small water impounding project, wala po ba sa proposal at hanggang sa implementation, funding, ay nalalaman po ninyo? O involved po kayo? Samahan po? Ay, opo, kasi ang mandato po sa amin ay tingnan po kung may yung mga project proposal na yan. Nagsisimula po kaya yan sa feasibility study. At tapos ilang validation. Tapos paghahanda ng mga papel, yung mga malulubugan, yung dadaanan, saka sa design. Yung design, opo. Opo, sa design, sa budget, at saka sa implementation po. So, involved po ang Suiza. Meron pong say, masasabi natin.
Opo, may pakialam po talaga lahat ng miyembro kasi bago po ang hiniling ko po kasi noon para po maganda po yung pagkakagawa ng isang project, dapat po mabuo na po yung asosasyon bago pa simulan yung project para sa ganun may pakialam po yung mga recipient o mga beneficiaryo. Ayun, opo. Napakaganda naman po, no? Kaya nga lamang po, ito, yung halimbawa po itong Kabigaan Swift na 2 beses na po namin napuntahan at nalaman po natin, nakita po natin yung ilang depekto. Opo. Pwede pong malaman, ano po, kasi may sinasabing, hindi naman daw talaga yon ang plano. May sinasabi dapat 15 meters ang taas po ng pinaka-dike ba tawag doon. Tapos, nakita rin po namin yung paano ang tsura po ng kanal. Parang nakapatong lamang po. So, ano, tama po ba? Hindi raw talaga nangyari yung plano hinggil dito? O yung disenyo? Actually po yan, nung request po ng mga kababayan natin dyan sa Baloy, yung Kabigaan na yan, dahil alam naman po natin, tayo po ay pinanganak sa Baloy, Kuya po Nueva Ecija, at nakapag-asawa po dito sa Talugtog Nueva Ecija, at bilang Pangulo po, at bilang malapit na rin po sa agrikultura, dahil gusto naman po natin na gumanda po yung kabuhayan po ng mga magsasaka na minsan lang nagsasaka minsan, mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon na makapagsaka, isang malaking katulungan po sa kanila. Ngayon po, nung dyan sa mga ganyan, lahat po hinahanap po natin dahil sabi nga po natin na hindi po tayo magkakaroon ng sapat na food sufficiency kung parami po ng parami yung consumer natin, pero paliit po ng paliit po yung area. Apo. So naghahanap po ang inyong lingkod at ng BSWM, Department of Agriculture, mga pwedeng tumulong sa ngayon ng gobyerno na mapalawak po natin na yung mga rain-fed area ay mabigyan po ng patubig. Para sa ganon, lumuwang din po yung mga magkakaroon ng second crop. Posible po na magkaroon po tayo ng sapat na bigas sa Pilipinas. Ngayon po, nung ang mandato sa atin na tumingin yung mga feasible area, isa po yung Kabigaan Swift na nakita ko na malaki ang potensyal. Opo. Maluwang po talaga ang mapapatubigan yan kung nasunod lang po talaga ang plano. Sinasabi po 20 hektarya daw ang plano na mapatubigan. Tama po ba? Kung 20 hektarya po, ay maliit po yun sa 25 million. Sa sa inyo Opo. pong Sa computation po, computation. opo, maliit po yun kung 25 million. Pero sa ngayon po, 4 hektarya lamang po ang napatutubigan. Yun lang. Mas grabe. Mas Sa grabe actual. po. Opo. Kasi ang computation po yan, kung hindi po ako nagkakamali, sa bawat hektarya na ginagawa ng Department of Agriculture at ng BSWM, ang BSWM, pag gumawa po yan, 400,000 bawat isang hektarya. Opo. So, dapat, pagka yung 25 million, i-divide mo sa 400,000, ilang hektarya po yun? Maluwang po yun. Maluwang. Opo. Yun po yung kayang patubigan po ng 25 million. So, ano po naging depekto po rito? Kung ito po ay disenyo po ng Swissa, ito pong Kabigaan Swift. Actually, nung pinasurvey po natin yan, kasama po si Ma'am Mercy Jane, dalaga pa siya noon. Yan po ay BSWM po ang nag-feasibility study, nag-validation, tapos nag-design po, ang original design po niyan ay BSWM. Opo. Ngayon po, nung susunod na taon, for budgeting na po sana yan, humiling sila na kung maaari ay maipasa sa LGU. Sino po yung humiling? Ang LGU po ng Kuya po.
May pasa sa kanila. May pasa sa kanila dahil yung design nasa BSWM po. Tapos nakahingi daw po sila ng budget na worth 25 million na ewan ko kung sinong senador po yung nilapitan nila. Pero sabi nila isang senador, sabi nila nandiyan na yung budget. So for implementation na lang. So ngayon nakiusap ata po sila doon sa BSWM na kung maaari i-download yung design makuha nila at nakalapit na nga po sa isang senador. Ibig sabihin, sila na po ang nag-implement. So LGU na po ang nag-implement yan at sa bidding na rin po, ang alam ko po yan, under na rin po ng LGU. Opo. Yung pong disenyo, ano po masabi ninyo? Dahil sabi nyo, maliit kung sakasakali ang 20 hectares. Opo. Meron bang pagbabago sa disenyo? Kung yung design po ng BSWM talaga ang sinunod nila, malamang po yan, malaking dam po yan, malaking impounding project. Ngayon po, kasi yung kabigaan po yan, malaki po yan dahil nandyan po yung lupa namin. Kapsado Sa taas po yan. Mga bata po kami, pasyalan po namin yan. Ngayon, nung sabi na 25 million po yan, sabi ko, kaswerte naman ng mga taga-Baloy. Pero sa ngayon, parang nangyari po niyan, parang dagok na rin sa kanila. Opo. Kasi yung pondo natin, napakalaking pondo na binuhos ng ating gobyerno. Pero bakit ganun ang nangyari? Opo. Yung lamang pong yung pong tama po ba, dike? Sinasabi po ni Kagawad Orlando Angala, ang original na plano niyan is 15 meters high. Opo. Pero sa pagtaya po niya, wala pang 15 meters. Nakita niyo po yon? Tama po ba yung sinasabi ni Kagawad Orlando? Opo, tama po yun. Nung una po yan, nung pinuntahan ko po dahil magreklamo nga po yung mga kasamahan natin, kamag-anak natin na nandun, na ang sabi nila ay bakit ganon yung ginagawa nila. Pati mga kahoy, tinabunan nila na hindi man lang tinanggal bago nila ipitpit, pero yung ipison, parang pison, iwan ko kung may pison talaga na nangyari, pisonan, yung tinatawag na pang compact. Dapat may vibrator pa po yun eh. Tapos, yung lapad po ng dike. yung pan area, yung tawag doon, embankment, hindi po nakadesign talaga na impounding project. Kung para sa akin po yan, tatawagin ko lang po ng SFR yan eh. Ano po ibig sabihin? Yung tinatawag natin small farm reservoir. Parang tanggal lang sa Ilocano po yan. Tanggal lang po. Opo. Sinasabi nga, tumatagas eh. Tumatagas po yung tubig doon sa ilalim. Opo. Yan po kasi, may mga design po yan. Yan po yung pinaka-critical na design ng isang impounding project. Na dapat po yan, tinatawag po nila dyan, hinuhukay po sa gitna yan. Tapos, papalitan po ng lupa, tapos pipisinon po yan na ang lalim po yan dapat nasa 6 hanggang 7 metro, yung taas. Papalitan po nila ng bato, tapos lupa, tapos ikukumpak. Wala pong nangyari doon na gano'n. Tapos, ang lapad pa sana ng yung embankment yan, nasa 80 po yan. 80 meters. Opo. Pero kung napuntahan nyo po, kung may nakita po kayong 80 meters, baka wala po. Opo. Mga 6 na metro. So, masakit po talaga na makakita po ng mga project na ganyan na pundo po ng gobyerno. Pati nga po yung kanal, nakahang. Opo. So, sa disenyo po ng Swisa, ano pa dapat na pagkagawa doon sa kanal? Kung sakaling Swisa po ang nag-implement.
Actually po, hindi po ang Swiss ang nagdi-design. Ang mga engineers po ng BSWM nagdi-design. BSWM, Kami tama lang po yung inatasan para umandato na bantayan po yung mga project. Opo. Ngayon po, nakita ko po yung paggawa nila doon sa kanal nila. Humukay sila, pinatong doon sa may doon sa topsoil. Opo. Tapos, hindi na po kinumpak yun. Tapos, nilatagan na po yun ng kanal. So, ibig sabihin, pag bumuhos po yung malakas na ulan, o umulan po, magkukumpak po yun, tapos magkakaroon po siya ng uwang dito sa ilalim. Opo. So, yun, mag-i-erode po yun. So, makikita nyo, siguro, hindi na, may mga nasira na, tapos Opo, meron na po. may mataas, may mababa. Opo. Opo. May lumundo po. Opo. Sinasabi, nakatingala na. Opo. Ganun po yun talaga pag hindi po maganda yung pagkakagawa. So, ito po, andyan na po yan. Pero sayang po yung pagkakataon na mapatubigan ang higit 20 hektarya. Opo. Sa talagang design po ng Bureau of Soil and Water Management. Opo. May pagkakataon pa ba na talagang yung mapalawak, yung mapatutubigan? May pagkakataon pa bang maayos itong Kabigaan Sweep? Ang unang-una po siguro na gawin dyan ng ating pamahalaan, hindi muna natin titignan kung may pag-asa pang magawa. Ang tignan po muna natin, dapat po managot po yung mga, kung sino po yung mga nangontrata dyan, at sino po yung mga nag-implemented, dapat po mambistagahan. Kasi, sayang po talaga yung pondo ng pamahalaan. Dahil milyon-milyon po yung iniubos para sa mga proyekto na yan. Tapos hindi po lubos mapakinabangan po ng mga magsasaka na umaasa sa patubig na yan. So, sa pagpapagawa siguro, abutin po tayo ng ilang taon dyan. Kasi may mga guidelines po na dapat po na sundin. Siguro, pinaka number 1 na gawin po natin, sana umaksyon po ang ating pamahalaan na imbestigahan yung mga, kung sino yung mga nasa likod niyan para po hindi na po maulit yung mga ganyan na nangyayari sa ating pamahalaan. Maraming salamat po, Kuya Joe, sa panayam. Maraming salamat din po sa pagbisita at sa pagpunta niyo po dito. Thank you.